Hi guys! Paano nga ba ako nakapasa sa aking employer's interview? So ayun, ikukwento ko guys sa inyo kung paano ako nakapasa at nandito na ako ngayon sa Hong Kong. So ayun guys, dalawang employer yung naka-interview sa akin. Sa unang employer, hindi ako nakapasa. Tapos itong sa pangalawa, dito na ako nakapasa. So ang tanong sa akin, unang tanong sa akin, syempre, sinabi sa akin ng broker ko na mag-prepare ako at kailangan na nakatali yung buhok ko, nakasuot ng white na t-shirt or polo, basta white siya. Tapos, syempre kailangan yung background mo malinis, yung sa likod, tapos yung internet mo dapat hindi ka choppy para maganda yung interview sa iyo, 'di ba? At hindi choppy yung sagot mo. Yun talaga yung pinaka-importante pag meron kang employer's interview, guys. So, ang ginawa ko yun, prepare talaga ako basta sinabi sa akin ng employer ko nung hapon na mga alas 3 ng hapon, sabi, meron kang interview. So, mag-prepare ka. So, ang aga ko nag-prepare kung ano-ano. Ang ginagawa ko, ditong banda kaya ako, yung alam mo yun sa bahay namin, bahay kubo. Sabi ko, dito kaya akong side. Ayusin ko na naman, tapos yung magbi-video call ako kunwari yung sa messenger lang na ano tawag doon, yung camera, yung i-open ko yun, yung open ko, tapos sabi ko pwede na siguro to pag ganito. Tapos kung tinitingnan ko yung itsura ko pag okay na, tapos sabi ko dito kayang side na to, yung alam mo yung para maliwanag yung mukha mo, kasi minsan depende sa camera mo, di ba, yung parang against the light, ganyan mo siya. Tapos yun, hanggang sana nakakakuha ako ng tamang anggulo. Sabi ko, ito okay na to. Tapos naghihintay na lang ako guys ng oras. Naka-ready na talaga ako yan, pati pag-upo ko. Pati yung nagpa-practice ako ng pag-smile. So yun lang guys. Ang tatandaan nyo lang doon is yung sa resume nyo. Yun lang talaga. Wala nang iba pang itatanong na about sa may dadagdag lang naman sila, pero lahat ng katanungan doon talaga sa resume. Kung anong sinulat mo doon sa resume mo, yun din yung itatanong ng employer. Kaya kailangan memorize mo yung nakalagay doon na mga sinulat mo sa resume mo, kung anong mga experience mo doon, kung anong alam mo about dito sa Hong Kong, marunong ka mag-alaga ng bata. Lahat yun doon, marunong ka magluto, ganyan. Yun lang din ang itatanong nila. Tapos magdadagdag lang din sila ng tanong, kasi depende din naman sa employer, kasi na minsan may employer na madaldal, minsan may employer na hindi naman. Yung hindi pala tanong, ganun. Kung ano lang yung sa resume mo na sinulat, yun lang din yung itatanong nila sa'yo. Yung sa akin naman, yun lang din yung tinanong nila sa akin, pero nagdagdag lang sila kung ano daw gusto kong itanong sa kanila, ganyan. So sa akin nga nun, mga personal na mga tanong yung tinanong. Bawal pala yun! Diyos ko, bawal pala yun guys, yung magtanong ng personal sa ating mga employer pag employer's interview. Kasi syempre sasabihan ka kasi ng ano pang gusto mong itanong about sa amin, ganyan. May gusto ka bang itanong, ganyan. Diyos ko, yung sa akin na itanong, ganun na itanong. Tanga-tanga ko talaga nung time na yun guys. Buti na lang, inaccept naman ako. Buti na lang mabait yung employer ko, at siguro nagustuhan na ako yung mga sagot ko doon. Kaya kasi yung sinabi lang naman sa akin kung ilang taon daw ba yung gusto kong magtrabaho dito sa Hong Kong. So yun ang sinabi ko. Sabi ko, as long as I'm healthy, sabi ko gano'n, and you want me to work with you, sabi ko, as long as you want me to work with you and I'm healthy, and even it's 5 years or 10 years, it's okay for me, ma'am. Like that. Ganyan lang guys ang sinagot ko. Kaya yun, maraming salamat. Sana patuloy yung suportahan ng aking YouTube channel. Minsan hindi na ako nakakapag-upload sa sobrang busy. Lalo na may pasok yung mga alaga namin guys. So, wala talagang time minsan sa bahay. Kahit maliit lang yung bahay dito, busy. Bye! Thank you. God bless.